Good morning po, Ma'am Cathy. Si Xander po ito at si Angel. Ay, Morning. magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig at siyempre sa inyong programa. Opo, Ma'am, nasan po kayo? Parang may mga manok. Hello. Ay, opo, sorry. Good morning, Opo. ma'am. Nandito lang po kayo. Nandito kami ngayon sa Liwasang Bonifacio. Kasama natin yung libo-libong magsasaka na nagkampuhan sa harap ng Department of Agrarian Reform sa nakaraang isang linggo para singilin, para himuki o para ipanawagan sa gobyerno na dapat ay tulungan sila dun sa napakababang presyo ng kanilang palay at ganoon din yung nagpapatuloy na ihinto yung nagpapatuloy na land use conversion sa ating prime agricultural lands dahil ito yung mga iba't ibang dahilan kung bakit ang ating mga magsasaka ay halos ayaw nang mag-ani, halos ayaw nang magtanim sa kanilang mga lupaing dating sinasaka at nagre-resulta ito ng matinding land use conversion na pagliit ng ating mga natatamnan ng palay. Opo, saktong-sakto pala, no? Oo. Na kami tumawag po. Yes, Ma'am Cathy, meron po kasing isinusulong dyan po sa Kamara. Inihain po ni Palawan First District Representative Rosalie Ang Salvame. Ito po yung pagtatatag ng subsidy program para po sa mga magsasaka sa bansa, lalo na sa panahon po ng pagtatanim. Ano po ba ang masasabi po ninyo, ang pananaw po ninyo dito po sa nasabing House Bill 5399? Actually, yung mga binabanggit ng gobyerno na suporta sa ating mga magsasaka, yung mga yung ayuda na 3,000 pesos, yung oil subsidy na 3,000 pesos, masyadong napakaliit yan doon sa patuloy na tumataas na gastos sila sa produksyon. Dulot nung tumataas naman talaga ang presyo ng kanilang mga pangangailangan sa pagsasaka, lalong-lalo na sa langis, kung saan ay halos linggo-linggo ay tumataas ang presyo ng langis at syempre yung mga kailangan nila na abono at binhi, pesticide ay mga imported yan. Kaya ang nakakapagbigta sa presyo nito ay yung mga agrochemical corporations na lumimutlan ng mga gamit sa produksyon. Kaya napakaliit, no? Sadyang napakaliit yung ayuda na ibinibigay ng gobyerno. Dagdag mo pa yung matinding kalamidad na nararanasan nila. Ngayong taon lang ay umabot na ng 17 na mga bagyo ang naranasan ng ating mga magsasaka at yung panawagan namin na kompensasyon ay ganun din, nagiging bingi yung gobyerno dun sa mga pangunahing panawagan ng ating mga magsasaka. Yun yung nakakagalit dahil ang laki-laki ng pondo na nakukurakot pero doon sa panawagan ng ating mga magsasaka na support price subsidy, support production subsidy, pabili ng mataas na presyo yung kanilang palay ay nagiging bingi yung gobyerno. Kahit manawagan yung gobyerno na magtatakda ng price ceiling sa presyo ng palay ng ating mga magsasaka, hindi natin maasahan yan dahil napakababa pa rin yung price ceiling na itinatakda nila. At ganun din kahit magkakaroon ng price ceiling, kung hindi rin naman gobyerno ang bibili, mananatili no, na ang palay ng ating magsasaka ay mga traders ang pangunahing namimili na siyang nagtatakda doon sa presyo ng palay sa bukid. Opo, sa inyo pong pananaw at sa pakikipag-ugnayan po natin sa mga kababayan nating magsasaka, yung mga kasama nyo po dyan ngayon sa lungsod ng Maynila sa Kilos Protesta, ano po ang pangunahing suliranin ng ating mga kababayang magsasaka kung bakit po hindi umaangat po ang kanilang buhay? Yung mga pangunahing suliranin ng ating mga magsasaka, yung kawalan ng lupa, napakatindi yung kawalan ng lupa na wala nang programa para sa reforma sa lupa ang gobyernong Marcos, ay tumitindi yung land use conversion, tumitindi yung crop conversion, yung land conversion na ginagamit yung binibigyan katwiran ng gobyerno, yung pagpapalayas sa bukid ng ating mga magsasaka sa ngalan ng kaunlaran. So, sa ngalan ng kaunlaran. At tumitindi yan dahil doon sa programa ng ang gobyerno na Build Better More, no? Build Better No. At syempre, yung maliban sa kawalan ng lupa ay napakababang presyo ng kanilang mga produktong agrikultural kasabay ng kawalan ng mga post-harvest facilities
na siyang ugat kung bakit nababarat yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka at ibang mga produkto ng ating mga magsasaka. Humahantong sa pagkasira dahil sa mga walang cold storage. Actually, yung mga magsasaka, dapat ang responsibilidad lang nila ay magtanim, mag-ani. Hindi na nila dapat problemahin yung mga post-harvest facilities. Pero yan yung mga pinakabatayang pangangailangan ng ating mga magsasaka pero hindi pa rin naibibigay ng gobyerno. Opo, Ma'am Cathy, kung kayo po ang tatanungin kasi dito po sa panukalang batas, yung mga ibibigay po na ayuda, ito po isa-isahin natin 5 sako ng abono kada hektaryang taniman, 2 litro ng insecticide, 1 litro ng herbicide, 4 na sako ng mga binhi, at 7,000 na cash assistance. So kung kayo po ang tatanungin sa Bantay Bigas, ano pa po ang kinakailangan na karagdagang ayuda, Ma'am Cathy? Actually, yung 7,000 na binabanggit natin ngayon, pinag-insert pa lang yan next year. Next year yan. Na, again, napakaliit yan dun sa pagkasira ng produkto ng ating magsasaka, yung patuloy na pagbabarat dun sa presyo nila. Imagine mo yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka, 7 pesos, 8 pesos, 10 piso. Pero kapag bibili ka ng kanin sa karinderya ay 15 pesos hanggang 20 pesos per cup. So, yan, hindi ko alam po, bulag yung gobyerno sa pangangailangan sa panawagan ng malawak na bilang ng mga magsasaka. At ito yung nakakagalit dahil, again, ang laki-laki ng pondo na nakukurakot pero doon sa mga batayang pangangailangan ng ating mga magsasaka at siya sanang magresulta sa pagtaas ng kanilang produksyon para unti-unti natin makamit yung ating kasiguraduhan sa pagkain ay hindi nagagawa ng gobyerno. At tamad ang gobyerno, umaasa talaga sa pag-i-import sa lahat ng mga pangangailangan natin sa pagkain sa kabila ng meron naman tayong produksyon. Opo. Pero tamad siya na ginagamit niya yung kanyang yung posisyon para higit na payamanin ang mga traders, importers, dealers at yung mga dayuhang negosyante dito sa ating bansa. Opo, binanggit niyo po kanina na isa sa mga problemang kinakaharap ng mga kababayan nating magsasaka yung land use conversion. Pero di ba ho, kapag po pinairal ng pamahalaan yung kanyang power na eminent domain, di ba ho may kapalit naman po, babayaran naman po sila ng pamahalaan kung kukunin po yung kanilang lupain? Hindi talaga dapat din. Ma'am, sorry po. Ma'am Cathy, paulit po. Para magawa na yun. Pangako ang gobyerno na matagal na kaming pinapangakuan pero nananatili yung mga pangako na nakapako. Opo, medyo nag-ano lang yung signal. Ma'am Cathy, medyo maingay po kasi yung background po ninyo. Actually, itong paumanhin yun, nandito ako sa Bonifacio. Ang ingay dahil pamarcha na kami papuntang Menjola. Okay. Opo. Ma'am, yung effigy dyan ni Pangulong Bongbong Marcos, pwede niyo po bang pakipaliwanag sa amin ano po yung kahulugan po nun para siyang mukhang halimaw na ewan? Hindi ko na marinig. Miss Cathy? Ay, oo. Kasi baka nasa stage Pamarcha nga daw siya. siya. Pamarcha daw sila patungo ng Mendiola. Sila yan dyan sa Liwasang Bonifacio. Pasabi na lang, Executive Producer Risa, na maraming salamat kay Ma'am Cathy Estabillo. Nauunawaan naman natin na nandun sila sa labas. Meron